Ang balita, namataan ng libo-libong sardinas na tila lumulundag-lundag pa sa dalampasigan sa Sarangani. Ako, baka lumindol! Sandali! 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 Baka naman may tsunaming paparating. Ang tanong, senyalis ba ito ng swerte o malas? Kayo mga kaha, anong pinaniniwalaan nyo? Bakit po nagkaganon? Bakit napakaraming isda at saka hindi naman po yun usual na nangyayari? Nangilabot daw si Rose sa sinagot sa kanya ng mga kinuusap niya. Kilalanin muna natin si Josie. Kabilang ang kanyang resort sa parte ng beach kung saan lumutang ang mga isda. Naniwala po ako na swerte or galing, biyaya yun galing sa Diyos. First time ko po nakakita sa sobrang dami ng isda. Hindi po ako natakot kasi naniwala po ako. Kaya kami binigyan na ganong karami dahil biyaya po yun para sa akin. Nagdesisyon daw si Josie na buksan ang kanyang resort para sa mga gustong kumuha ng sardinas. According sa source po ng kakilala ko na nagtatrabaho sa Fishport, sinabi niya po na mahal talaga yung isda sa time na yun dahil po may bagyo ata. Isa sa mga nakakuha ng isda si Mary. Mahigit sa 10 sako talagang nakuha namin. Yung sa akin lang, kasi napuno ko yung isang bangka, parang bumaha na lang kasi yun. Sa buong buhay ko, first time ko talaga na nakakita ng ganung karaming isda na lumagsa. Sa tansya niya, daan-daang sako raw nakuha ang sardinas sa mga residente. Noong panahon na yun, umaabot daw sa 80 pesos kada kilo ang presyo ng sardinas. Sa oras na yun, ang daming nangangailangan ng pera na natutulungan talaga ng isda na yun. Ang dami silang nabenta. May mga kakilala ko lumapit sa akin, sabi niya sa akin, naka 5,000 daw siya. Maging si Mary, may mangilan-ngilan daw na naibenta. Ang daming humihingi. Binibigyan lang din namin. Yung nabenta kong konti, binili ko ng gamit ng anak ko sa school. Natural na sa mga sardinas na lumangoy ng sama-sama. Sa Mualboal, Cebu, isa sa mga masdungan ng mga turista ang Sardine Run kung saan pwede kayong lumangoy kasama ang sandamakmak na sardinas. Bakit nga ba clingy sila sa isa't isa? Kasi nga raw, there's safety in numbers. Nagsisilbi kasi itong defense mechanism nila laban sa predators. Posible bang may tinatakbuhan ng mga sardinas na sama-samang lumutang sa pampang? Balikan nga natin si Rose. Ano nga ba ang sinagot sa kanya ng matatanda? Base po sa mga kwento nila na may mangyayari po na hindi normal or hindi natural like yung lindol, yung pagtaas po ng tubig ng dagat, yung tidal wave or tsunami. Mga kaaha, alam niyo ba ang sagot dito? Mula sa anong bansa ang salitang tsunami? A. Brunei, B. Russia, C. Japan, D. Thailand. Ting, 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 ting. Ang tamang sagot ay C. Japan. Ang English translation naman nito ay harbor wave. Pero alam niyo ba na may mga hayop daw na nakararamdam tuwing may paparating na dilubyo? Ayon sa isang article from the British Broadcasting Corporation o BBC, maraming survivors ang nag-ulat na nakita sila ng mga hayop tulad ng cows, goats, cats, and birds na lumilikas bago dumating ang dilubyo. Ang nakikitang eksplanasyon ng mga eksperto, na-detect ng kanilang highly developed sensory apparatus ang mga pagbabago sa paligid na hindi nararamdaman ng mga tao. Ito ba ang posibleng eksplanasyon sa sangkatutak na sardinas? Ang naririnig natin sa social media at sa mga interviews na it's due to the upwelling. Pero sa amin bilang oceanographer, yung upwelling kasi is a complex system. And sa nakikita ko, mahirap sabihin or mag-conclude na upwelling siya. Isa raw sa nakikitang dahilan sa pagdagsa ng sardinas ang mataas na chlorophyll content ng tubig.
tumaas yung chlorophyll. Alam naman natin kapag mataas yung chlorophyll, yun yung hinahabol ng ating mga isda na kumakain ng phytoplankton. Kasi it's an indicator na ang chlorophyll kapag mataas, ibig sabihin mataas din ang production ng dagat. Maraming phytoplankton, ahabulin ng isda. So isa yun sa malaking factor. Hinahabol nila yung pagkain. Hindi naman daw dapat katakutan ng nangyari sa Sarangani. So yung nasaksihan natin sa Sarangani actually is a natural phenomenon. So yung ganong paniniwala, lalo na ng ating matatanda, mahirap siya i-connect, yung pagdami ng isda at saka pagkakaroon ng earthquake or eventually ng tsunami. Kasi walang ebidensya, walang conclusive evidence. So sa ngayon, reliable pa rin yung mga monitoring system ng ating PhilVox para bantayan yung earthquake, ang tsunami.